that through this online service, we are able to share with you the love of Christ. So keep on watching and worship with us. Alpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Di man tayo magkakasama sa mga oras na ito, pero hindi pwedeng hindi natin ipagpapatuloy ang ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Ang mga ganitong gawain po kasi, utos po ito ng Diyos, huwag kaligtaan ang pagdalo ng mga pagtitipon. Kaya kahit may mga hadlang, hindi pwedeng hindi tayo makadalo. Kahit nasa mga tahanan po tayo. Ikita ko po kayo sa monitor ng TV, nandito po sa harapan ko. Kaya kung pwede lang na mag-open sana yung camera, mga ano ninyo, para makita ko kayo kasi mahirap magsalita na walang kausap. May mga kausap ako dito, busy sila. May mga kung ano ng mga technical dito sa church. Mahirap po kasi kailangan gawin talaga. Pero sa biyaya ng Diyos, alam po natin na kailangan magpatuloy kasi nabigyan tayo ng mga kaloob ng Diyos. Biyaya po ito, grasya po ito ng Panginoon. Ngayon po ang mga tao na natatakot na kasi lumalaganap na naman ang virus, dumadami na naman ang virus. Pero sa mga anak ng Diyos, isang biyaya po kasi sabi nga, nasulo na natin ang ating pamilya, nagkakaroon tayo ng mahabang pahinga sa bahay, tawag nito na nakakapanalangin tayo ng mas malalim-lalim dahil sa biyaya ng Diyos. Kaya, yung mga kaloob na ito ng Diyos sa paglilingkod, hindi dapat nating pabayaan, hindi dapat pwedeng maging tamad. Lalo na sa mga worker sa church, bagamat naiintindihan natin na hindi pwedeng lumabas, pero yung kami pamilya po nandito, ay naipaabot ang mga mensahe ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Yung linggo na dagdag ng mga deacon sa ating church, meron tayong mga workers. Kasi ang church, sa Panginoon, ang may-ari ang Panginoon, hindi dapat na pumunti ang mga tao sa church, dapat parami, dumami. At dumadami yan sa pamamagitan ng mga manggagawa ng church. At yung hindi naman pwedeng pastor lang, ako lang dito, gitara lang, ako lang magkikita. Hindi po kayo makikita natin, may tumutugtog, may kumakanta, may mga nag-video. Kaya lahat pinagsisikapan ko yun. Itong mga kaloob na ito sa paglilingkod, napakasalamat tayo sa Diyos dahil alam natin kung wala kaya ito, ano kaya ang pinagagawa natin, saan kaya tayo busy ngayon. Diba? Alam po ninyo, salamat din naman sa Panginoon dahil marami na rin pinagkabibisihan din ang tao ngayon. YouTube, Facebook, o kung ano namang mga laro. Pero sa kabila ng mga ganyang maraming pinagkabibisihan, napasalamat lang po tayo sa Panginoon dahil inagaw na tayo ng Diyos sa dilim upang gumanap ng mga pagsamba o gawain ng pagsamba sa Panginoon. Ang mensahe ko po sa inyo, dadalhin ko po ay pinamagatan ko pong huwag pabayaan ang ipinagkaloob ng Diyos. Huwag pabayaan ang ipinagkaloob ng Diyos. Kasi blessing nga po ang ating pagpupuri at pagsamba. Nakakilala tayo sa tunay na Diyos, nakilala natin kung ano ang, nalalaman natin kung paano pagsamba at pagpupuri. Kaya lang may mga ibang mga nakakilala na sa Panginoon pabaya. Pinabayaan nilang manlamig sila, pinabayaan nilang manghihina sila, manlupay-pay sila. Pinabayaan nilang ayaw nang pumunta sa church, ayaw nang dumalaw sa church. Pinabayaan nila yun, silang may kasalanan doon. Kasi ang church lagi namang bukas. Ikita naman po natin na kahit hindi tayo pwedeng palabasin, nagpupursige po tayo na maipaabot sa mga kanya-kanyang tahanan ang mga pagsamba at mga mensahe ng Diyos. Kaya, huwag tayong magpabaya. Huwag nating pabayaan kasi biyaya nga po ng Panginoon ito. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 14 hanggang 15, tinuruan ni Apostol Pablo si Timoteo
ng isang habilin niya kay Timothy. Si Timothy po, isang anak ni Apostol Pablo sa pananampalataya. At binibigyan niya ng mga aral. Sabi nga niya sa verse 14, huwag mong pabayaan. Spiritual, hindi dapat tayong natutuwa na lang na nagsisimba. Dapat yung ating mga tungkulin tulad ng mga manggagawa sa church, halos lahat naman tayo may mga tungkulin dito. Sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, huwag mong pabayaan yon. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob, ang kaloob na ibinibigay sa iyo ng magsalita ang mga propeta. Kasi sa church po may mga ginagamit ang Panginoon, may mga nauna ng mga lingkod. At sa ating panahon, halimbawa ito sa church, yung mga pastor o yung pastor, sila yung namimili kung sino yung maging katuwang nila sa ministry. Blessing nga po yun, blessing. Yung problema po, mayroon pong nagpabaya. Kaya sabi, isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ang lahat ang iyong paglago. Kaya yung paglago, pinagpupursigihan yon, sinisika po yon. Nawala yun sa harapan ko. Kaya dito, huwag nating pabayaan yung mga kaloob na yan. Kahit maraming mga hadlang, kahit maraming kinakatakutan o nakakatakot na sitwasyon, dapat huwag nating pababayaan ang mga blessing na spiritual na ito. Dahil biyaya ng Diyos o biyaya sa atin ng Diyos na binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Hindi lahat ng tao nakakatanggap po nito. Sa Ephesians chapter 4 verse 7, ang bawat isa sa atin nakatanggap ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinibigay ni Kristo. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 7. Bawat isa sa atin ay nakakatanggap ng tanging kaloob. Taas nga po ang kamay ng may tungkulin sa church. Kausap ko diyan. Sa mga kanya-kanyang tahanan, sino bang may mga tungkulin sa church? Yan. Huwag nating papabayaan yan. Kahit marami tayong kabigatan, kahit marami tayong problema, naalala niyo si Job. Nung si Job ay subukin ng Diyos ang kanyang pananampalataya, yung asawa niya, bumigay na. Pero si Job, okay lang. Patuloy ang kanyang pakipagdiin sa Panginoon kahit nasa basurahan na siya nakaupo, na kinukuskus niya ng basag na paso ang kanyang mga sugat. Patuloy ang kanyang pakipagdiin sa Panginoon. Bawat isa sa atin ay nakatanggap ng tanging kaloob, sabi po. At yung mga kaloob na yan, sa 1 Corinthians chapter 7 verse 7, iba-iba. Iba-ibang mga kaloob na yan. Sabi sa unang Corintos 7, na ito sa may mga ginagamit ng Diyos. Dito po sa church, sila Gabriel, sila Gian, sila Albi, sila Ian, yung ginagamit nila para maipabot natin o maipabot ang minsay ng Diyos sa mga kanya-kanyang tahanan. At nakakatuwa po na ang tiyagahan nila. Ako wala akong tiyaga sa ganito eh. Mahirap kasi na trabaho po yung mga ganyan. Kita mo takbo dito, takbo doon. Isilipin kung okay pa ba. Kahit yung mga kanina nung nagpipray sa tahanan si Sister Jenny, nawala bigla yung audio. Takbo na naman, natataranta po. Pero salamat po kasi binigay talaga sa kanila ng Diyos yun. Sabi po, may iba-ibang kaloob mula sa Diyos at hindi pare-pareho. Kaya nga po, kung kayo po'y tumanggap ng mga kaloob nito, kung ano man alam ninyo kung ano yung mga kaloob galing sa Diyos, huwag nyo papabayaan yan. Dahil kung papabayaan po natin yan, mawawala po yan. At pag nawala yan, iwan ko lang kung anong saan tayo pupulutin isang araw. Ano kaya ang ating ihaharap sa Diyos kung sisingilin na sa atin ng Panginoon ng mga bagay na yan. Sa unang Corinto chapter 12, verse 4 hanggang 11,
Sabi po ni Apostol Pablo ulit, chapter 12, verse 4, iba't iba kung kapatiran tayo sa church, kung magkakapatid tayo sa church, tulong-tulong tayo sa mga kaloob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Iba-iba yung mga function po natin. Sabi po, sa verse 5, sabi po diyan, iba't iba ang pangaral sa salita ng Diyos. Paglilingkod ko sa Panginoon ito. Mayroon namang sila, mga nagigitara, paglilingkod nila sa Panginoon, paraan nila yan sa paglilingkod nila sa Panginoon. Sa kaya nga yung mga Wednesday preacher, dapat gampanan po. Yung mga nagbibigay, paglilingkodin po yan. Yung pagkakaawa-gawa, paglilingkodin po yan. Kahit yung maglinis ka lang dito sa church, paglilingkod mo yan sa Panginoon. Kasi sabi, iba't ibang paraan ng paglilingkod. Ngunit iisa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Tuloy. Sabi po, iba't ibang mga gawaing inaatas. Ngunit iisa lamang ang Diyos na kumikilo sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Iba-ibang gawain ang mga inuutos. Sa tingin mo kapatid, ano kayang inuutos ng Diyos sa iyo? Sa personal mong buhay. Nakakalungkot po, may mga Christian walang gustong gawin eh. Gusto lang lagi nakikinig. Gumawa naman tayo, kumilos naman tayo ayon sa ibinibigay sa atin ng Diyos. Lalo na dito sa church, ang daming deacon. Ang mga deacons, ewan ko kung diakono pa ba sila, hindi na sila nagpapangsyon. Hindi sagutin nila yan, isang araw, bahala na sila. Pero isang paalala sa atin ng Diyos na mayroon tayong mga gawain inuutos at ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilo sa mga taong gumagawa ng mga yon. Kaya tayo tinatawag sa isang church para yung ating kakayanan, mag-aambag-ambag yun, i-share natin para lumakas ang katawan ng ating Panginoon. Sabi sa verse 7, para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan. Verse 8, ang ilan sa atin na bahagi ka eh. Magpursige, huwag pabayaan na manlamig tayo sa Panginoon. Itong sitwasyon ngayon sa ating mundo, nakakatakot, nakakapagod na sitwasyon. Kasi kailangan mong gawin, minsan nakakatakot lumabas, kaya nandiyan ka lang sa loob. Pero gagawa ka ng paraan para huwag maputo yung ugnayan natin sa Panginoon.
Ngayon, yung mga kaloob na yan, huwag nating pabayaan, sabi ni Pablo kay Timothy. Huwag mong pabayaan nung ipatong ng mga matatanda sa iglesia ang kanilang mga kamay. Sabi po, yung mga kaloob natin, gagamitin po natin yan para sa ikalalago ng iglesia. Chapter 14, verse 12 ng unang Korinto. Chapter 14, verse 12, ano pong mababasa po natin? Sabi po ng talata, dahil nananabig kayo ng mga sikapin natin na sumagana tayo ng mga kaloob na makapagpaunlad sa iglesia. Yung iglesia, yung ating iglesia, kasi maraming iglesia na niloob ng Diyos, iba-ibang mga iglesia sa atin, dito kapamilya po tayo, magpursige po tayo na yung mga kaloob na ibinibigay sa atin ng Diyos, nakakapagpalago sa iglesia. Para lumago yung ating iglesia. Kaya nga, ating pong sinisigap na huwag maputol, huwag mawala, lalo na sa mga kapamilya natin. Huwag kayong papayag, inuulit ko sa inyo, nasasabihin, huwag kayong papayag na magsimba kayo lang. Kaya nga kanina sa announcement, nababasa ko po, dun sa malaking monitor, sama sa kapatid, hindi nanonood o hindi nakikisama na mag-isa lang. Dapat, ministry po natin yan para sa ikalalago ng ating iglesia. Kung balikan natin yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy, huwag mong pabayaan ang mga kaloob na ito. Sa madaling sabi, huwag tayong magpabaya. Pag nagpabaya po tayo, pinabayaan po natin ang mga kaloob na yan, ay nakakatakot po yan. Alam niyo yung kaloob na unang ibinibigay sa atin ng Diyos, buhay. Buhay. Binigay ng Diyos yung buhay na ito, kaloob. Chapter 6 ng Roma, verse 23, kapag nagkakasala po tayo, ang mangyayari sa atin, kamatayan. Basahin natin chapter 6 ng Roma, verse 23. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Katawan ng Panginoon, sapagkat nagpagkalooban tayo ng buhay. Maraming tao sa labas, walang kabuhay-buhay yun. Ang buhay nila nauubos lang, nag-uulang sa paghahanap ng pera. Tayo po, binibigyan tayo ng Panginoon ng kaloob, libreng kaloob, buhay na walang hanggan. Huwag natin iwala. Dahil kahit ino-offer ito sa atin, pag pinabayaan po natin ito, pwede itong mawawala. Para po itong bata, alam niyo yung bata, pag pinabayaan mo yung bata, pwedeng mawala. Kasi wala pa nga siyang kakayanan. Pero pag iniingatan natin yung bata, lalaki siya, at talagang lalusog at magiging matured siyang tao, magiging tao siya, hindi na siya bata. Kaya itong kaloob sa atin ng Panginoon, buhay na walang hanggan, sikapin natin huwag natin itong maiwala. At pwedeng mawala ito kapag pinabayaan mo. Halimbawa, pabayaan mo nang hindi ka na mag-church, ayaw mo na makikipag-fellowship. Alam niyo, minsan nakakalungkot. Ang salita kasi, ang pananampalataya bunga ng pakikinig. Kapag ang napapakinggan natin lagi puro basura, mga salita na mga pagrereklamo, naghihina din po tayo. Kaya nga po, ang ating pinag-usapan salita ng Diyos at ang salita ng Diyos, yun po yung buhay na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaloob po niya sa atin. Sa Ephesians chapter 2 verse 8, kaligtasan. Alam niyo kaligtasan, sabi nga po sa Ephesians chapter 2 verse 8, kung umpisahan po natin ito sa verse 1, sabi po sa verse 1, Ephesians chapter 2 verse 1, verse 1 muna, puntahan natin verse 1. Noong una patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Noong una, sabi ni Pablo, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipi ng kasamaan. Ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Pag hindi tayo nagpapasakop sa Diyos,
ang espiritu na sa atin, espiritu ng kasamaan. Sabi po diyan, ang totoo, tayong lahat ay dati ring namumuhay ayon sa ating laman. Tayong lahat ganon. At sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya ang ating likas na kalagayan kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Pag sinusunod natin yung gusto natin, kabilang tayo sa mga taong kinapupuutan ng Diyos. Tuloy po. Verse 4, subalit, napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Sabi sa verse 5. Sa verse 6, dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya upang mamunong kasama niya sa kalangitan. Kasama pala tayong mamuno sa kalangitan. Sabi po diyan. Sa verse 7, ginawa ito ng Diyos upang sa darating na panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito na po yung verse 8. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ang kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos. Naligtas tayo hindi dahil nagpusigi tayo. Naligtas tayo dahil sa kaloob ng Diyos at hindi ito sa pamamagitan ng inyong sarili. Biyaya tayo naligtas. Kaya huwag nating iwala. Huwag tayong naging tamad. Sabi ni Pablo nga kay Timothy, huwag mong pabayaan yon. Pakainin mo yon. Sabi nga ng salita ng Diyos, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao sapagkat ang salita ng Diyos ay pagkain. Isipin po ninyo pag hindi na tayo kumakain. Kaya nga yung kaligtasan na kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggang kaloob ng Diyos ay biyaya. Huwag nating iwala. Sa Roma chapter 12 verse 3 hanggang 8, ito po yung mga kaloob na ibinibigay sa atin. Sabi nga po sa verse 3, dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalataya na ipinagkaloob sa bawat isa sa inyo. Sabi po, kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ang gawain ng bawat isa, gayon din naman kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa isang katawan at tayo'y lahat ay bahagi sa isa't isa. Sa verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung pagpapahayag. Kung paglilingkod, ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Kaya yung mga Wednesday preacher, nakaasahin po kayo dyan. Huwag ninyong pabayaan yan. Alamin ninyo kung kailan kayo magpipreach. Kasi yung ipipreach po natin, pagkain yun ng mga kapatid. Pagkain ng spiritual ng mga kapatid. Kaya alamin natin yan at pag-aralan po natin yan. Huwag nating pabayaan yan. Mawawala yan pag pinabayaan po natin. Sabi po, magpalakas ng loob ang kaloob ng magpalakas ng loob. Pati pala pagpapalakas ng loob. May mga gift din yun ng Lord sa atin. Alam niyo sa church, kung wala na pong mga ganyan, wala nang papalakasan ng loob, manlulupay-pay po tayong lahat. Pero nakakatuwa po na kahit busy, ang marami na umatin pa rin. Lumalakas ang loob ko na nakikita ko hindi pala ako nag-iisa. Marami din pong gusto talagang maglingkod sa Panginoon. Kaya kung may kaloob tayong magpalakas ng loob, magpalakas ng loob tayo. Mag-i-encourage natin. Kasi marami kasi mga tao o mga Christian, hindi sila kalakasan ng loob sa iba. Maraming nadi-discourage. Maraming nadi-discourage sa paglilingkod. Danas ko po yan na nakaka-discourage minsan yung mga kasamahan sa church sa paglilingkod. Kasi hindi sila teachable, sila lang ang matalino, hindi sila nagpapasakop, hindi sila sumusunod. Nakakasira po yan. Nakakapanghina po ng loob. Pero kung mayroon tayong kaloob na yan, at may ipinagkaloob sa atin ng Diyos yan, magpalakas tayo ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo. Kaya nga may mga pinagpapala material eh. May mga pinagpapala.
At halos lahat pinagpapala, kaya magbigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman mamuno kayo ng buong sikap. May leader, hindi pwedeng walang leader sa mga cell group, may leader. Kung kayo na-assign kung na leader, alamin niyo kung ano nangyayari sa inyong mga cell group. Ikaw yung leader diyan. Kung pagkakawanggawa ang inyong kaloob, gawin niyo yan ng buong galak, sabi po. Kaya, yun yung mga kaloob na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Blessing po yan. Hindi po natin dapat pababayaan yan. Kahit nga may pandemya ngayon, nakakatakot nga po, pero hindi. Hindi. Kasi, sa Diyos tayo naglilingkod. Hindi tayo naglilingkod sa COVID. Hindi tayo natatakot sa COVID. Dapat natatakot tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay. Sa 2 Timothy chapter 1, verse 6 hanggang 7. 2 Timothy chapter 1, verse 6. Sabi po ni Apostol Pablo, kay Timothy ulit, sabi niya, dahil dito ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinibigay sa iyo ng Diyos. Gamitin mabuti ang mga kaloob na ibinibigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking kamay, sabi niya kay Timothy, sabi ni Pablo. Bakit? Sapagkat ang espiritong ibinibigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Yun pala yung blessing, kaya tayo ay pinay-pre-over para bigyan tayo ng espiritu na hindi ng kalakasan, hindi kahinaan. Sabi niya, hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan. Gamitin po natin yung mga kaloob na ibinibigay sa atin ng Diyos. Bakit po? Sabi nga po ni Apostol Pablo, wag nating pabayaan yan. Bawat isa sa atin, mayroon tayong tungkuling alagaan ang mga blessing na ibinibigay sa atin ng Diyos. Parang trabaho po yan eh. Alam po ninyo, pag naghanap kayo ng trabaho at nabigyan kayo ng trabaho, pahalagahan ninyo yung trabaho. Kasi kung sa trabaho dito sa mundo, may sweldo, ang Diyos mayroon din siyang sweldo. Hindi natin dapat pababayaan yung mga kaloob na ibigay sa atin ng Diyos. Hindi kung tinanggap na natin ng Panginoon, wala na tayong ang trabaho natin puro na lang pang sanlibutan, hindi po pang spiritual na mga kaloob na ito. Tandaan po natin ang sinasabi ni Lord ng ating Panginoong Hesus sa Lucas chapter 12 verse 47 hanggang 48. Lucas chapter 12 verse 47 hanggang 48, sabi po ng talata na ang binigyan ng marami ay hahanapan ng marami. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya. Kaya huwag tayong magpabaya. Kasi alam natin ang kalooban ng Panginoon. Alam natin kung ano ang ayaw at gusto ng Diyos. Alam natin yon. Ayaw ng Panginoon ng tamad na maglingkod. Sabi nga dito, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, ay parurusahan ng mabigat. Mabigat po ang sinasabi. Yung mga preacher na hindi na nagpipreach, yung mga tambourine dancer na hindi na sumasayaw, saan na kaya sumasayaw, nagti-TikTok na lang. Buti pa sa TikTok kay ano pa. Minsan nakakalungkot po. Yung ministry na ibinigay sa atin ng Diyos, blessing po yan. Pangalagaan po natin yan hanggang wakas ng buhay natin. Oo, humihina ang katawan. Oo, nakakatamad na, paulit-ulit. Sabi nga ng iba na paulit-ulit naman. Bakit yung kanin, paulit-ulit naman natin kinakain? Bakit hindi natin pinagsasawaan? Hindi po ba? Sabi ng Lord, ang aliping nakakaalam sa kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpabaya. Yung kapabayaan, doon tayo nawawalan. Yung hindi natin sinisinop ang ating blessing, pinabayaan lang natin. Ayaw tumupad. Yung utos kasi, susundin natin. Pag hindi tayo sumusunod, nagagalit ang Diyos sa ipinapagawa sa Kanya. Ayaw tumupad sa ipinapagawa nito, parurusahan ng mabigat. Sabi sa 47. Sa 48, sabi po, tuloy natin,
Sana ang 48. Anong sabi sa 48? Lucas chapter 12 verse 48. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, parusahan lamang ng magaan. May parusa pa rin. Yung mga nagkukulang, may parusa pa rin. Hindi ko imbento ito, salita po ng Diyos ito. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, parusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay, hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay, pananagutin ng lalong maraming bagay. Alam nyo ba yung blessing sa atin ng Diyos, buhay na walang hanggan? Kailangan nating alagaan po ito. Yung isang church, bahagi tayo ng isang church, hindi po natin ito pababayaan. Kaya kahit ngayon, sa sunod na linggo, ito na naman tayo, online service na naman tayo, huwag kayong tinatamad. Nagbubukas lang naman kayo ng inyong cellphone. Umatin lang naman kayo. Ang iba nga dito, iwan ko kung nag-almusal ng iba dito. Maaga pa lang, nandito na. Nagpipre habang gumagawa ang prayer namin, sana hindi magluko ang internet. Di ba? Bakit natin gagawin ito? Ipinagkaloob sa atin ng Diyos itong paglilingkod na ito eh. At pasalamat po tayo dahil kabilang tayo, kabahagi tayo sa katawan ng ating Panginoon. Sa ibang mga church, ganun din sila ngayon. Busy din, yun din ang problema nila. Pasalamat nga po tayo dahil mayroon tayong marunong dito. Minsan yung ibang mga kaibigan kong pastor, natatawa ako kasi ang ano nila, yung minsan pag nanonood ka sa kanilang mga napakakapost pa sa Facebook, gumaganon ka pag nanood kasi nakatagilid yung pagkakuha sa kanila. Dito po sa atin, nakapasalamat tayo, may marunong, napapaayos natin, nakakarating sa mga tahanan na maayos talaga ang mga minsan yung pinapaabot natin. Magkulang man o mayroon mang mga problema, kaunti lang po yan. Kaya huwag natin pabayaan, hahanapin ng Diyos yan. Yung ibinibigay sa atin, huwag yung kumo pinagpapala ka na, nakakalimutan mo na ang Diyos, puro ka na lang pera. Alam nyo, ingat kayo sa mga pagpapalang material, dahil minsan nakakapagpalayo sa Diyos yan. Lagi ka na lang nagdadahilan na busy ka. Bakit? Alam nyo, pagdating sa panahon na haharap ko sa Diyos, sasabihin ng Diyos sa'yo, busy ako anak. Wala akong panahon sa'yo. Kasi nung nasa lupa ka, sabi mo din, nung kinakatok kita, sabi mo din, busy ka. Dapat hindi tayo busy pagdating na sa Panginoon. Turo sa atin ng Diyos, isang araw lang sa Kanya, ibigay natin. At yung mga tungkulin, pasalamat nga po tayo sa ating ministry na napakagaan lang ng tungkulin na ibinibigay sa atin. Sumunod tayo ayon sa ating pananampalataya. Bakit natin kailangan huwag magpabaya? Kasi kapag nagpabaya po tayo, muli nating ipapako sa krus yung ating Panginoon. Sa chapter 6, verse 4 ng Hebreo hanggang verse 8. Chapter 6, verse 4, Hebreo, sabi po ng Hebreo, ng talata ng Hebreo, sapagkat paano pang magsisisi at manumbalik ang mga tumatalikod na sa kanilang pananampalataya. Dati naliwanagan na sila at nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo. Naranasan natin na na-encounter natin minsan sa buhay natin ang Holy Spirit. Kaya nga sabi, paano sila magsisisi at manumbalik? Nakalasap na rin sila sa kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang nahayag sa panahong darating. Na-encounter kasi natin ang Holy Spirit isang araw sa buhay natin kaya ito tayo nagpapatuloy. Sabi po, kapag sila'y tumalikod, pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maakay sa pagsisisi at mapanumbalik. Sapagkat muli nilang ipinako sa cross at inilalantad sa kahihiyan ng anak ng Diyos. Pag tumalikod pala tayo, pinapako natin ulit si Lord sa cross. Dapat sa buhay natin isang bisis lang siya napako. Hindi natin ulit-ulitin ngayon, nung Semana Santa na naman, marami naman ang mapapapako sa cross. Dapat hindi ganun, isang bisis lang natin pinaniniwalaan yun at sinasampalatayanan na ang Panginoon natin napako sa cross at magpatuloy tayo. Bakit? Pag hindi tayo nagpapatuloy, pag hindi natin ginagampanan yung mga kaloob na yan,
muli nating ipinako at inilalantad sa kahiyan ang anak ng Diyos. Sapagkat pinagpapala ng Diyos ang lupang pagkatapos tumanggap ng masaganang ulan ay sinisibulan ng halamang pinakikinabangan ng magsasaka. May blessing. Kung nagpapatuloy po tayo at ginagamit na tayo ng Diyos, pinagpapala ka. Alam nyo, yung pagpapalang espiritual, hindi tayo, yung baga halimbawa, kumakanta ka, isang araw, may tinuturuan ka namang kumanta, nagigitara ka, tinuturuan. Yung itinatransfer mo yung karunungan mo, yung kaalaman mo na ililipat mo sa iba, ang sabi ng salita ng Diyos, pinagpapala ka. Subalit kung ang damo o mga damo at halamang matitinik ang tumutubo doon, walang kabuluhan ang lupang iyon at ito ay nanganganib pang sumpain ng Diyos, ito'y tutupukin sa apoy. Pag pinababayaan po natin yan, pag hindi natin inalagaan at hindi natin iniingatan yan, tutubuan ng mga halamang matitinik yan. Kaya isang paalala ito sa mga nagtumanggap ng mga trabaho sa church. Kumusta na po mga kapatid? Patuloy pa ba tayong gumaganap sa mga tungkuling ito? Dapat mayroon tayong, kung nakakalimutan nyo, magtanong kayo. Punta kayo sa church. Minsan mahirap kasi mag-utos pag wala yung inuutosan. Mas madaling mag-utos kung nandyan yung inuutosan mo. Pag ang isang lupang na inulan at ang halamang tinik ang tumutubo, walang kabuluhan ng lupa na yon. Dapat tayong mga naglilingkod sa Panginoon, lalo tayong patino ng patino, pabait ng pabait, pasipag ng pasipag, padunong ng padunong. Hindi tayo dapat paliit, pabubo, para bang nakalimutan natin ang blessing na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kaya kailangan sikapin natin, huwag nating pabayaan na mawala sa atin yung biyayang ito. Kahit anong hadlang. Kahit pa nagkakasakit ka. Sabi nga kung paralisado yung katawan mo, hindi naman napaparalisado yung utak mo. Hindi po ba? Maraming pwedeng gawin. Minsan, sabihin nila na wala naman akong kakayanan. Hindi totoo po yun. Hindi po totoo. Walang Christian na walang kaloob ang Panginoon. Nakakatakot po na hindi tayo nagpapatuloy o hindi natin pinapahalagahan ang kaloob na ito. Hebreo 10:26 hanggang 31, siyang paalala sa atin ng Panginoon. Hebreo 10:26 hanggang 31, sabi po ng talata na sinasabi po dito, matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maialay pa para sa ikapagpatawad ng ating mga kasalanan. Matapos natin tanggapin ang katotohanan, alam natin na ang Diyos ayaw niya ng ganyan. Pero sige pa rin tayo ng sige pa rin tayo ng sige. Ano na lang ang naghihintay sa atin? Sabi po, ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakilakilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos. Yun po nakakatakot. Tuloy po natin, 28, ang mapatunayang lumabag sa kautusan ni Moises batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay walang awang pinapatay. Gaano kabigat sa akala ninyo ang parusang nararapat sa taong humamak sa anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpapatibay sa tipan at nagpapabanal sa kanya at humamak sa mabaging espiritu. Sa verse 30, sapagkat kilala natin ang nagsabi, akin ang paghihiganti, ako ang magparusa. At siya rin ang nagsabi, hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan. Sa 31, kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Bakit ka mahuhulog? Kaya nga mga kapatid, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na mayroon tayong kaloob na ibinibigay siya. Ano ba yung mga kaloob na yan? Gawin mo. Huwag mong pababayaan yan. Mag-ambag ka sa ikalalago ng iglesia na kinasasakupan mo. Hindi tayo dapat nagiging busy sa kung ano-anong wala namang katuturan. Kung busy po tayo, mas maganda, busy tayo sa mga gawain ng Panginoon. Huwag kang mag-alala.
Kung halimbawa nagkulang ka, alam nyo, kaya ka nga tinatawag, sabi ng Diyos magaan naman ang dalahing ibibigay ko sa iyo Sabi ng Panginoon, mayroong mga binibigyan talaga ng mabibigat na mga dalahin. Mayroon namang binibigyan na magagana na mga dalahin. Depende po yan sa sukat ng ating pananampalataya. Panghuli po, sa chapter 3 ng 2 Corinthians, may pinapaalala po si Apostol Pablo po sa mga taga-Korinto, sabi po sa verse 5. Ikalawang Korinto 3:5, sabi po diyan, kung sa aming sarili lamang, wala kaming kakayahang gawin ito. Sabi niya. Ito'y gawin ito. Subalit ang aming kakayahan ay kaloob ng Diyos. Sarili lang natin, di natin talaga ito kaya. Pero ang ating kakayahan ay kaloob ng Diyos. Binigyan niya kami ng kakayahang maging lingkod ng bagong tipan. Isang kasunduan hindi nababatay sa kautosang nakasulat, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang kautosang nakasulat ay magdudulot ng kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Huwag nating isipin na di natin kaya. Kaya po natin ito, mga kapatid. Kung sarili lang natin, di natin kaya. Alam naman ng Diyos kung ano ang limitasyon natin. Pero pag ibinibigay, inutusan tayo ng Diyos, gawin na natin. Huwag nating pabayaan ang kaloob na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Blessing po ito. Nagkakaroon ng silbi ang buhay natin habang nandito tayo sa mundo na pansamantala lang. Minsan kasi kung ano yung pansamantala, yun doon tayo nagiging busy. Kung ano pa yung mga napaka-importante, hindi natin pinapahalagahan. Ano bang may importante sa buhay? Spiritual o ang physical? Spiritual ang pinaka-importante kasi doon tayo pupunta. Ang mga material na bagay, hindi ko naman sinasabing huwag na kayong magtrabaho. Pero dapat, lalo na kung may tungkulin, dumadami nga, sabi nga ng Bible, di ba, habang lumalawak ang kaalaman, tumitindi ang sakit. Kaya ka nga nag-aral, tapos pag nag-aral ka, akala mo, may ano na, okay na pag nakatapos. Hindi Pag nakatapos ka sa pag-aaral, mabigat ang responsibilidad mo. Yung mga guro, mahirap mag-aral. Tapos nakatapos na sa pag-aaral, guro na sila, aral ulit para may maituturo. Kaya, ang bigat po. Pero, kaloob po kasi ito. Lahat naman, di ba? Napapansin nyo ba? Nakakita tayo ng mga basurero, naaawa tayo sa kanila, bigat ng trabaho nila, mga karpintero, bigat ng trabaho nila. Yung driver nga biyahe mula Francisco hanggang Cubao, ang hirap nun. Binabantayan nila yung dadaanan nila, manunukli pa sila, hanap pa sila ng pasahero. Tapos yung pasahero, yun ang galit, nakaupo lang. Minsan, marami tayong hindi natutunan, o kung natutunan man natin, ayaw nating gawin o pahalagahan. Kaya itong ating online service na ito, hanggang sa sunod na linggo, panalangin natin sa Diyos na sana matapos na. Kung kailan dumating ng bakuna, saka dumami ulit ang virus. Ano kaya ang gustong ipaabot ng Diyos dito sa atin? Kaya mga kapatid, huwag tayong manghimagod, huwag tayong manghinawa, huwag tayong maging tamad. Sabi ng Hebreo sa mga lingkod ng Diyos, huwag kayong maging tamad sa paglilingkod sa Panginoon. Patuloy tayong magpuri, anumang sitwasyon. Patuloy tayong magpalakasan sa isa't isa. Pasalamat nga po tayo kasi may internet na po tayo ngayon sa ating kapanahunan. Kung dati ito nangyari, kawawa po. Wala talaga, manlalamig at manghihina ang bawat isa pag wala ng pagkaing espiritual. Palakpakan natin ang Panginoon at tayo po ay dumako na sa isang panalangin minsan pa. Tayo po ay magpuri at magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo. Patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan sapagkat ikaw ang aming Diyos. Ito ang dahilan, Panginoon, kung bakit nyo kami pinili, bakit nyo kami tinawag upang maging instrumento ng iyong kaharian dito sa lupa. Tulungan mo kami upang maging malinis ang aming puso't isipan sa lahat ng bagay, Lord. Tulungan nyo kami sa aming mga kahinaan. Pagpalain nyo kami patuloy upang maging pagpapala kami sa iba.
Hallelujah, Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. We worship you. Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Rest my soul in dry salon. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you the storm. Father, you are King over the flood, and I will be still, know you are God. Hallelujah, hallelujah, Lord. We worship you, my God, my healer. Glorify your name. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Ang dugo'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, ang likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang
tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Oh, hallelujah, Lord. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Oh, hallelujah. Hando ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Bigyan niyo kami ng malinis na puso sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Paano kami makapaglingkod sa iyo kung marumi ang aming puso? Marumi ang aming mga pamumuhay. Hindi kami makapaglingkod ng sakto, tama, kung marumi kami sa iyong harapan, Lord. Kaya panalangin namin, bigyan niyo kami ng pusong dalisay, pusong handang maglingkod anumang sitwasyon. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan sa amin. Hindi kami karapat-dapat mahalin. Minahal niyo kami. Sa kabila ng aming paulit-ulit na pagkukulang at pagkakasala, laging nandyan ang iyong biyaya tuwing sikat ng araw, Lord. Kaya pinupuri namin at dinadakila namin ang iyong kabutihan. Kinasamba namin ang mga ito. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At minsan pa, Lord, patuloy naming panalangin ang sama-sama kasama ang mga nasa tahanan. Lord, lumaganap na naman ang virus, ang COVID-19. Taas natin ang ating kamay, mga kapatid, sa Panginoon. Hallelujah. Panalangin natin ang proteksyon ng ating Panginoon laban sa COVID-19. In Jesus' name, Lord, hindi maiksi ang iyong kamay. Kung maanong may nagagawa ang dugo ng hayop sa panahon ng lumang tipan, na sila'y iniiwasan ng salot sa kapanahonan ni Moises. Sa aming panahon, Lord, ang inyong banal na dugo, higit na may nagagawa na magbantay sa bawat isa, Lord. Kung ang dugo ng hayop ay pinapahid sa hamban ng mga pintuan ay hindi nakakapasok ang salot sa aming panahon, Lord. Bawat naglilingkod at sumasampalataya sa iyo, ayon sa iyong pangako, walang mapapahamak habang kasama ka namin. Sabi niyo sa 17:12 ng John, amang banal na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah. Habang kasama namin ang iyong bugtong na anak, ang iyong proteksyon sa amin laban sa COVID-19 at iba't ibang uri ng sakit, Lord, inyong hawiin, Panginoon. Nananalangin kami ng sama-sama, kaya Lord, bawat tahanan sa mga oras na ito, Diyos, aming pinapanalangin, bawat kasama namin sa paglilingkod na ito, hindi maiksi ang iyong kamay, walang limitasyon ang iyong kapangyarihan, Lord. Bakuran mo, pabantayan mo ng iyong mga anghel upang hawiin ang lahat ng uri ng kasamaan na lumalaganap ngayon sa aming mundo. Tulungan mo kami, pangunahan mo kami, aming Diyos, Panginoon. Hallelujah, salamat po. Ibangon mo ang mga nasa sakit ng karamdaman, sino man sa aming mga kasama ngayon na may mga inihindang karamdaman, Lord. Nananalangin kami ng kagalingan sa mga oras na ito. Patuloy kang magmilagro sa bawat isa, Ama. Hallelujah. Salamat po sa mga problemang sinasagot. Salamat po, Panginoon, sa mga kalungkutan na inyo nang binibigyan ng kasiyahan. May mga problema na binibigyan nyo ng kalutasan, Lord. Anuman, hindi ko alam kung ano ang pinoproblema ng kapatid kong kasama ko ngayon.
Lord, ang inyong kapangyarihan ay walang limitasyon. Dinadalangin ko ang kapatid na ito. Dinadalangin namin kasama ang mga kapatiran ang paglagong espiritual ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami sa aming mga kahinaan. Hallelujah. Ibigkaloob po ninyo ang aming mga hinihiling upang malubos ang aming kagalakan. Sapagkat ang lahat ng iyang kahilingan namin, Ama, hinihingi namin sa iyo sa kapangyarihan ng pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon. Kaya patuloy ang aming pasasalamat, patuloy ang aming papuri, pagdakila at pagsamba. Hallelujah. In Jesus' name, ito po ang aming sama-samang panalangin. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At bago po ako bumaba dito, mayroon ka pa bang sabihin? Okay na? Benediction. Okay, closing prayer. Tawagan ko sino ba? Si Ian? Si Ian. Closing prayer po bago tayo mag-benediction. Sige po. Amen. Ayan. Salamat po, Pastor. Salamat po sa ating Panginoon na sa Kanyang pagbibigay sa atin ng panibagong aral. Na tunay nga po ang ating mga buhay, ang ating mga talento, mga pagtawag ng ating Panginoon, huwag po nating pababayaan. Kasi darating ang panahon, tayo po ay magbibigay sulit sa harapan ng Panginoon. Hahanapin po niya sa atin ang mga pinagkatiwala po niya sa atin, lalo na sa kanyang ministeryo. Salamat po aming Ama sa inyo pong mensahe sa araw na ito.